May ilang tao na iniisip na ang mga introvert ay mahirap lapitan, masyadong mapili, o misteryoso ng walang dahilan. Pero mula sa loob, hindi naman ito dramatic. Mas parang practical ito, efficient, protective, at may malinaw na layunin. Karaniwan hindi itinataas ng mga introvert ang kanilang mga standards para itaboy ang ibang tao. Kusang tumataas ang kanilang standards dahil sa kung paano nila na-experience ang mga enerhiya, koneksyon, at kahulugan. Kaya ang resulta, nagmumukha itong pagiging mapili, maarte, o selective. Tara, himayin natin ang mas malalim na psychology nito. Hindi yung textbook version, kundi yung real life na mga dahilan na medyo weird. Number 1. Ang isip nila ay isang kompletong mundo. Isipin mo na may lugar kang gustong-gustong tambayan. Hindi pisikal na kwarto, kundi sarili mong isip. Dito lumalawak ang mga ideya, bumabalik ang mga alaala, sinusuri ang mga posibleng mangyari sa hinaharap, at pinoproseso ang mga emosyon. Hindi ito pag-iisa. Ito ay aktibong internal engagement. Para sa mga introvert, ang pag-iisa ay hindi bakanting espasyong naghihintay mapunan. May laman ito. Binabago nito ang baseline sa pakikisalamuha. Kapag may pumasok sa buhay nila, ang tanong ay hindi, gusto ko ba ng kasama? Ang tanong ay, may maidadagdag bang makabuluhan ang presensyang ito sa kung anong meron na? Kung ang pagiging mag-isa ay payapa, nakakapagpasigla at emotionally safe, kailangang mapantayan o mapaganda ng anumang relasyon ang karanasan na yon. Hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa paghahambing. Madalas iniisip ng iba na ang mataas na standard nila ay galing sa panghusga. Pero para sa maraming introvert, galing ito sa pagiging kontento. Kapag okay ka sa sarili, kusang tumataas ang mga standard. Number 2. May nasusukat na halaga ang social energy. Hindi imagination lang ng mga introvert na nakakapagod ang pakikisalamuha. Mas malalim talaga ang pagproseso ng kanilang nervous system sa mga stimulations. Pag-uusap, kapaligiran, emosyon, lahat ay mas matinding na-absorb. Kaya ang pakikihalubilo ay hindi lang simpleng pagtambay, kundi parang paggastos ng limitadong mapagkukunan. Isipin ang enerhiya bilang budget. May mga taong maluwag gumastos, pero ang mga introvert maingat ang pagkwenta. Gaano kabigat sa isip ang interaksyong ito? Kailangan ko ba ng oras para makabawi pagkatapos? Sulit ba ang emotional return sa inilaan na enerhiya? Hindi ito malamig na pagkalkula. Isa itong antas ng kamalayang pangkaligtasan. Kapag sobrang bumaba ang enerhiya mo, apektado ang lahat. Focus, mood, pagkamalikhain, pati pasensya. Ang kamalayang iyon ay natural na nagsasala ng mga relasyon. Ang mga taong nagdadala ng kaguluhan, alitan, o mababaw na ugnayan ay mas malaki ang gastos kaysa sa naibibigay. Sa paglipas ng panahon, natututo ang mga introvert na mamuhunan ng maingat. Hindi ito, ayokong magkaroon ng kaibigan. Ito ay, gusto ko ng mga relasyong hindi inuubos ang kakayahan kong mabuhay. Number 3. Sinusubukan nila mentally ang mga relasyon bago pa magsimula. Bago maglaan ng emosyon ang maraming introvert, tahimik muna silang gumagawa ng internal preview. Iniisip nila ang mga posibleng pag-uusap, mga hindi pagkakaunawaan, shared experience, ilang awkward na sandali, at pangmatagalang compatibility. Hindi ito overthinking para sa drama. Ito ay pag-a-anticipate ng mga patterns. May mga tanong silang tahimik na tinatanong sa sarili. Paano haharapin ng taong ito ang isang conflict? Mararamdaman ko bang ligtas maging tapat? Kakailanganin ba ng dynamica na ito ang tuloy-tuloy na pagpe-perform? Madalas, nangyayari ang mental stimulation na ito nang hindi namamalayan. Pero malakas ang impluensya nito sa kilos nila. Kung ang na-imagine na version ng relasyon ay nakakapagod, kusa silang bumabagal o umaatras. Sa paningin ng iba, parang pag-aatubili o paglayo ito. Pero sa loob,
pakiramdam nito ay responsable. Bakit ka mag-i-invest ng lalim sa isang bagay na nagpapakita na agad ng posibleng pagkapagod? Hindi iniiwasan ng mga introvert ang koneksyon. Iniiwasan nila ang paparating na emosyonal na utang. Number 4, ang katahimikan ay hindi awkward. May kahulugan ito. Maraming social dynamics ang umaasa sa tuloy-tuloy na mga palitan. Pagsasalita, pagre-react, pagtugon, at pagpuno sa espasyo. Itinuturing ang katahimikan bilang problemang kailangang solusyonan. Iba ang karanasan ng mga introvert sa katahimikan. Hindi ito kawalan. Ito ay presensya na walang pressure. Nakakonect sila sa pamamagitan ng mga shared na tahimik na sandali, komportableng paghinto, at di-verbal na pagkakaunawaan. Kapag may taong kayang makisabay sa kanila nang hindi pinipilit ang stimulation, natural na nabubuo ang tiwala. Pero kung ang isang tao ay laging pinupuno ang katahimikan ng ingay, performance, o nerbyosong pagdaldal, nararamdaman ng introvert ang banayad na hindi pagtutugma. Ipinapahiwatig nito ang hindi pagkakatugma sa paraan ng pag-experience ng koneksyon. Hindi sinasadyang tumataas ang standard dahil dito. Hindi lahat komportable sa pagiging payapa, at para sa mga introvert, fundamental ang ginhawang yon. Ang relasyong nangangailangan ng tuloy-tuloy na aktibidad ay fragile ang pakiramdam. Pero ang relasyong nabubuhay kahit sa katahimikan ay tunay. Number 5, ang mga routine nila ay protection, hindi lang basta gawi. Para sa iba, parang mahigpit ang mga introvert pagdating sa personal na oras. Pinangangalagaan nila ang oras ng pagbabasa, paglikha, pahinga, at pag-iisa ng may nakakagulat na kaseryosohan. Pero ang mga routine na ito ay hindi lang kagustuhan. Mga sistema ito ng regulasyon. Tinutulungan sila ng oras na mag-isa na iproseso ang mga karanasan, mag-reset sa sobrang stimulation at mapanatili ang emosyonal na balanse. Kapag wala ito, unti-unting naiipon ang stress hanggang sa umabot sa pagka-burnout. Kaya kapag may pumasok sa buhay nila, ang nagiging tanong ay, rerespetuhin ba ng relasyong ito ang ritmo ko o guguluhin ito? Ang mga taong humihingi ng biglaang availability, tuloy-tuloy na komunikasyon o agarang emosyonal na pagtugon ay hindi sinasadyang nagbabanta sa katatagan. Hindi dahil masama ang intensyon, hindi lang tugma. Hindi ibig sabihin nito na ayaw ng mga introvert sa flexibility. Ngunit ibig sabihin lang ay kailangan nila ng mga relasyong kayang makisabay sa kanilang internal na sistema ng pag-aalaga sa sarili. Ang mataas na pamantayan dito ay hindi tungkol sa kontrol. Tungkol ito sa sustainability. Number 6, ang pagiging independent ay nag-aalis ng pressure na tumanggap ng mas mababa. Maraming tao ang bumubuo ng koneksyon para iwasan ang pag-iisa. Pero ang mga introvert, madalas natututong maging komportable sa pag-iisa ng maaga pa lang. Kaya nag-iiba ang emosyonal na balanse. Kapag okay ka mag-isa, malaya kang pumili ng koneksyon. Hindi mo ito hinahabol. Maaaring magmukha itong pagiging detached, pero sa totoo lang, ito ay pagiging mapili ng walang pagmamadali. Walang pangangailangang panatilihin ng tao para lang mapunan ang espasyo. Dahil dito, nagiging batay sa kalidad ang mga relasyon, hindi sa availability. Madalas itanong ng mga introvert, talaga bang pinahalagahan ko ang taong ito? May mutual respect ba? Nakakabuti ba sa akin ang koneksyong ito? Kapag walang takot na mag-isa, natural na tumataas ang pamantayan. Hindi bilang hadlang, kundi bunga ng kakayahang tumayo sa sarili. Mahirap tanggapin ang relasyong nakakaubos kapag ang pag-iisa ay mas ligtas at mas payapa. Number 7, tahimik pero tuloy-tuloy ang pagsusuri sa emosyonal na kaligtasan. Maaaring mabagal magbukas sa mga introvert, pero hindi sila passive na tagamasid. Aktibo nilang nararamdaman ang emosyonal na kapaligiran. Napapansin nila kung paano tumugon ang tao sa pagiging vulnerable. Binabantayan nila kung nire-respeto ang boundaries. Pinagmamasdan nila kung totoo ang pakikinig o pakitang tao lang. Nangyayari ang mga obserbasyong ito nang walang pahayag o anunsyo. Walang test na alam ng iba,
pero unti-unting naiipon ang mga patterns. Kung may taong madalas mang-interrupt, minamaliit ang damdamin, pinipilit ang pagbabahagi o pabago-bago ang reaksyon, hindi nabubuo ang tiwala kahit mukhang maayos sa ibabaw. Sa iba parang hindi nakikita o hindi patas ang ganitong pagsasala. Pero para sa mga introvert, likas itong risk assessment. Hindi basta-basta ang pagbubukas para sa kanila. Kailangan ito ng pakiramdam ng psikolohikal na kaligtasan na unti-unting nabubuo sa tuloy-tuloy na mga positibong senyales. Kapag naroon na ang kaligtasang yon, malalim at matibay ang katapatan nila. Pero ang pag-abot sa puntong yon ay nangangailangan ng pasensyang hindi napapansin ng karamihan. At number 8, kapag pinili ka nila, seryoso talaga sila. Karaniwan, bihira ang itinuturing ng mga introvert na malapit na kaibigan. Pero kapag ginawa nila ito, malaki ang commitment. Ang pagkakaibigan ay hindi basta pakikisama lang. Ito ay tiwala, pagiging maaasahan, emosyonal na puhunan, at pangmatagalang presensya. Dahil hangad nilang tumagal ang relasyon, maingat silang nagsasala sa simula pa lang. Mas madaling maging maingat ng maaga kaysa umatras sa huli. Maaring mapagkamalan ito bilang pagiging malayo, pero sa totoo lang, respeto ito sa koneksyon. Ayaw nila ng pansamantalang closeness na susundan ng tahimik na pagkawala. Gusto nila ng katatagan. At kapag nasa loob ka na ng bilog na yon, madalas napakatapat, maalaga at consistent ang mga introvert. Ang parehong pamantayang nagpapahirap sa pagpasok ang siya ring nagpapatibay sa ugnayan. Hindi nagtataas ng pamantayan ang mga introvert para gawing bihira ang pagkakaibigan. Ang mataas na standards ay natural na bunga ng malalim na pakikilahok sa sariling mundo, limitadong social energy, sensitivity sa emosyon, ginhawa sa pag-iisa, at hangarin para sa pagiging tunay. Kapag pinagsama-sama ang mga katangiang ito, nagiging natural ang pagiging mapili, hindi sinasadya. At para sa mga taong tunay na nakakakonek sa kanila, ang gantimpala ay relasyong matatag, maalalahanin at totoo. Hindi maingay, hindi palagian, pero tunay. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Daking. Sabi niya, grabe ang saya panoorin nito. Talagang relatable ang mga diskarte ng mga introvert para mapansin ng taong gusto nila. Hindi obvious, low-key lang pero epektibo. Parang silent strategy na nakakatuwang obserbahan. Nakakatawa rin minsan kasi naiisip mo kung gaano tayo ka-stealth at maingat sa bawat galaw. Perfect ito para sa mga introvert na gusto laging maging subtle pero memorable. #introvert method, #lowkey moves. Sabi naman ni Marie the Lightworker, "Hi po Sir AP, good evening at sa lahat ng nakikinig. May trauma na ako dito. Akala ko noon may crush sa akin yung katapat kong mesa. Yun pala sa kabila palang mesa lagi nakatingin. Hindi pala sa akin, mas weird pa sa akin. Napagtanto ko, duling pala siya. Kidding aside, iba ako. Pinapakita ko ang totoong ako. Kalmado lang, walang kabog sa dibdib. Timing lang kung magbitaw ng salita. Gamitan ko lang ng strategic visibility." Maraming salamat po Sir AP. More power and God bless always. At ayon naman kay Glenn Adversario, "Hey, how did you know this is my issue right now? Sir AP, may pagka-psychic ba ang mga introverts? Ang sabi ng kaibigan ko lately, I'm flirting with her already." Flirting na pala yun? Naku, this is what you just uploaded ngayon lang. At shoutout din kila Elsa Fampulme, Annalyn Granada, Renante Damgo, Lynette Bantolo, Arky Vlogs, Ramlat, Mario Alipit, Jola Short Video, Kati, at kay Lone Survivor Diaz. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.